Ano ba yung mga tumatakbo sa isip ninyo nung nakikita nyo itong hinaing na wala raw due process dito sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, una, ano yun, bilang isang human rights lawyer, 'di ba, na matagal na ring nagpa-practice at naghumawak na ng madaming kaso na yan ang lagi nating ina-assert, 'di ba? Para dun sa ating mga taong nire-represent. Naintindihan ko naman na dapat naman talagang magkaroon ng due process, 'di ba? Pero medyo ironic lang na dun sa 6 na taon, 'di ba, na naupo si dating Pangulong Duterte at kaliwat kanan halos araw-araw may taong pinapatay. At nagrereklamo din kami, 'di ba? Yung mga human rights lawyer, yung mga human rights activists, yung mga ibang mga tao na nakukonsern na sa dami ng patayan, wala silang imik nun, 'di ba? In fact, nilalait pa nila yung mga taong nagsasalita para dun sa mga naging biktima ng drug war. Tama lang naman daw, napatayin na, 'di ba? Perwisyo lang yung human rights. Mismong si Pangulong Duterte sa no less than yung SONA, 'di ba? Sinabi niya na hindi niya concern ang human rights, ang concern na human lives. Nag-create siya ng dichotomy dun sa dalawang yon. Sinabi niya na I will never let human rights destroy my country, as if yun yung problema. So, medyo ironic lang para sa akin na ngayon, yan na ngayon ang kanilang bukang bibig. Pinapag-usapan na natin to before, nung nagsimula yung mga kanilang mga rally, di ba? At yung mga sitwasyon, halimbawa, dun sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Aba, biglang-bigla, eksperto na sa konstitusyon at sa Bill of Rights at sa rights of the accused, itong mga supporter ni dating Pangulong Duterte. Pero that said, siyempre, ako naman, dapat naman talaga di ba? Dapat naman talagang i-uphold. Although sa nakita ko, meron ako ni-repost na video actually today sa Twitter. Video nung actual pagbabasa ng nung Miranda rights ni dating Pangulong Duterte ni General Torre. At klaro-klaro yun, di ba? Binasa sa kanya yung kanyang right to remain silent, right to counsel. Tinanong siya kung naintindihan ba niya yung mga karapatang iyon. At sinabi niya, oo. Di ba? Malinaw ang explanation. Binasa sa kanya yung basis dun sa warrant. Di ba? At sinabi pa nga niya, hindi daw dapat murders. Kasi hindi lang isa. So, ang point, at habang nangyayari lahat yun, katabi niya yung abogado niya, si dating Executive Secretary Mejaldea. Naisip ko lang, habang pinapanood ko yun, buti nga si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte, may ganyang pinagdaan ng proseso Iniisip ko na lang yung libo-libo na namatay habang siya ay Pangulo, na wala man lang effort na ganun. Na, di ba, wag na kang basahan ng rights Arestuhin na lang di ba? Nung panahon na yun, hindi na dinadaan sa aresto dinadaan na kaagad sa diretso patay So, ako, tama naman na magkaroon ng concern na i-uphold yung kanyang karapatan. Although in this particular case, kitang-kita mo rin yung bias, I suppose. At yung very, very slanted interest, di ba? Doon sa pagtutulak nun. Lalo na sa konteksto na klaro naman na kumilos dito yung pulis at yung gobyerno dito took every precaution, 'di ba, to ensure na marerespeto nga yung mga karapatan niya sa ilalim ng ating batas. Okay. Yung pinupunto ng iba bakit hindi na lang dito litisin? Although, sorry, alam naman natin yung sagot dyan. Pero paulit-ulit kasi itong naratibo na ito, no? At ito rin yung pinapalutang nung inaaresto siya. Dapat dito siya harap ang gusto niya sa local courts daw. Okay? So, dun ba sa puntong iyon, meron bang violation sa kanyang karapatan? Wala. Kasi una, klaruhin natin yung usapin yan. Una, meron tayong batas. Republic Act 9851. Diba? At ito yung IHL law natin. At ito rin yung batas natin na nagpaparusa ng krimen ng crimes against humanity. The same crime na actually subject sa jurisdiction ng International Criminal Court. In fact, yung ating local law, pinattern natin almost word for word doon sa Rome Statute of the International Criminal Court na nagtaguyod ng ICC at nag-establish ng kanyang jurisdiction. Ngayon, sa Section 17 ng RA 9851, malinaw na malinaw, merong option ng Philippine government na imbes na siya ang mag-conduct ng prosecution at investigation for crimes against humanity,
pwede niyang ipagpaubaya sa isang international tribunal, di ba? At isurrender na lang yung ano doon. Lalo na kung meron ng ongoing o pending na investigation or case doon sa tribunal na iyon. So, pag sinabing walang batayan, kailangan talaga dito, hindi eh. Di ba? May batas tayo eh. Klaro. Pangalawa, sa kaso ng Supreme Court sa Pangilinan versus Executive Secretary, yung sinampa ng Senado to question yung withdrawal ni dating Pangulong Duterte from the Rome Statute. Di ba? Kasi nag-withdraw siya noong 2018. Sinabi ng Supreme Court, di ba, doon sa desisyon na bagamat, okay, hindi na namin pwedeng bawiin pa yung withdrawal ni Pangulong Duterte doon sa Rome Statute dahil nag-take effect na at moot na yung kaso, malinaw na meron pa ring jurisdiction ang ICC for acts committed within the Philippines prior to the effectivity ng withdrawal, which was March 17, 2019. Attorney So Barry, from yung time... request lang, pwedeng gawin mong napakasimple nung pagpapaliwanag kasi pumasok na yung mga trolls, no? Baka masyadong komplikado pag technical yung paliwanag. Try to explain that to a 5-year-old. Okay. Nabayas. Sabi ng court, okay. Sabi ng mismong Korte Suprema ng Pilipinas. Okay? Hindi ICC, hindi foreign court, pero korte natin. Sabi ng korte natin, Supreme Court natin, na pwede pa ring litisin ang isang tao sa Pilipinas kung yung akusasyon ng krimen na ginawa niya ay naganap bago tayo umalis sa ICC. Okay, lang ibig sabihin na. Okay. Membro kasi tayo ng ICC from 2011 hanggang March 17, 2019. So ang sinasabi ng Korte Suprema natin, hindi ng ICC, kung naganap yung krimen between 2011 and 2019, meron pa ring kapangyarihan ang ICC na litisin yung krimen na yan. So Supreme Court na natin yan. So dagdag mo pa dun sa Section 17 ng Republic Act 9851 na pwede natin talagang ibigay sa International Tribunal ang investigasyon at paglilitis ng isang taong na gumawa o naging akusado ng crimes against humanity. So, klaro. So, hindi ito parang Rome Statute lang o ICC lang ang pinagbabatayan natin. Matibay ang batayan nito sa ating sariling batas at sa decision mismo ng ating Korte Suprema. Okay. Malino naman na walang TRO na pinalabas yung Korte Suprema. Tama? Wala. Okay. Kung sakaling man nag-issue ng TRO, would that have made any difference? Or would that have complicated things? Kung na-issue yung TRO prior to his departure, bago siya nag-take off, at address yung TRO naman sa Philippine government, walang choice ang gobyerno kundi sumunod doon. Diba? Kasi after all, utos ng ating korte. Pero the moment na siya ay lumipad na, at na-transfer, lalo na nung na-transfer na yung kanyang custody sa ICC, na nangyari na ngayon, di ba? Wala na siya sa custody ng Philippine government. Ang may hawak sa kanya ngayon ay ang ICC. Actually, wala nang magagawa ang Korte Suprema. Kaya nagugulat nga ako na meron pang final na kaso for habeas corpus today, di ba? Sino ba? Congressman Duterte, tama ba? Hindi ko alam kung isa sa kanila, either si Congressman Duterte nga yata, si Congressman Paulo Duterte ang nag-file. Yung una yata si Kitty, no? Tama. Nung una, kahapon, si Kitty Duterte ang nag-file. Pero ang problema sa habeas corpus, isang petisyon yan na sinisikap na yung isang organisasyon o tao na may hawak doon sa isang detainee, kinukumpel. I-produce yung body. Diba? Oo. Diba? I-produce niyan, yung katawan niyan. Inuutusan sila na, yung taong hinuli nyo, dalhin nyo dito sa korte at paliwanag nyo ano yung batayan nyo, diba? Para hulihin yung taong yan. Pero, ang requirement nun, dapat hawak nila. Diba? Yun eh. Klaro yun eh. Sa kasong ito, hindi na nila hawak eh. Ang may hawak na ICC eh. So, actually, at this point, mukhang wala na yon. Maski yata yung abogado naman nila, inadmit na mukhang malabo na ito eh. Diba? At kanina, narinig ko, meron yatang
statement na rin si dating Associate Justice Tony Carpio at naklarify niya na wala nang magagawa ang Supreme Court ngayong nasa foreign jurisdiction na at hawak na siya ng isang international tribunal kasi wala namang Okay. jurisdiction ng Supreme Court doon. So malabo na yung sinasabi ng iba, ang demand nila, pabalikin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung merong mang nagawang kasalanan, paharapin sa mga korte dito sa Pilipinas. Malabo na 'yon, 'di ba? Kasi hawak na ng ICC. Ang remedyo na lang ng kampo ni dating Pangulong Duterte ay dun mismo sa ICC. Okay? At meron naman siyang bibigyan naman siya ng pagkakataon doon na erase kung ano man yung gusto niyang erase ng mga issues. For example, kung gusto niyang questionin yung jurisdiction, 'di ba, yung kapangyarihan ng ICC na siya ay litisin, pwede niyang gawin 'yon during yung confirmation of charges hearing. So malamang gagawin nila 'yon, 'di ba? Pero ang punto lang, doon na yung venue, hindi na dito.